Gusto ko nang hiwalayan ang tricycle driver kong boyfriend para kay Jonas. Aaminin ko, binaliwala ko noon dahil walang trabaho. Pero ngayong may girlfriend na siya at successful, okay lang sa akin kahit maging other girl. Hi Pocoyo Confessions, tawagin niyo na lang akong si Shara, 27 years old at taga-Taguig. Aaminin ko na, hindi ako yung tipong babae na basta-basta pumapatol sa kahit sino. Gusto ko, maayos manamit, may dating at may ambisyon. Back in 2022, may isang lalaki, si Jonas, 29 years old na halos araw-araw nagpaparamdam sa akin. Laging nagtitext, nagme-message sa Facebook at inaaya akong lumabas. Pero alam mo Pocoyo, never ko siyang binigyan ng chance. Wala kasi siyang trabaho noon. Medyo dugyot pa na manamit. At para sa akin, hindi siya pasok sa standards ko. Noon, mas naa-attract pa ako sa mga tricycle driver na mukhang laging may pera sa bulsa. Kaya imbis na siya, mas pinili kong makipag-date sa ganon. Hindi ko siya in-entertain kahit kailan. Kahit anong effort niya, deadma ako. Minsan nga, iniiwasan ko pa siya pag nakikita ko sa kalsada. Sa isip-isip ko, ano naman makukuha ko sa lalaking walang trabaho? Hanggang sa dumating yung 2024, wala na akong naririnig mula sa kanya. Nalaman ko na lang na sumuko na pala siya sa kakahabol sa akin. At sa una, wala lang sa akin yun. Pero ngayon, ibang Jonas na yung nakikita ko. May trabaho na, malinis, mukhang mabango at parang mas gumapo pa. Laging presentable, parang ibang tao na siya kumpara dati. At doon na ako tinamaan Pocoyo. Ngayon pa lang. Ang problema, may boyfriend ako ngayon. Oo, tricycle driver siya. Yung tipo ng lalaking naging comfort zone ko. Maalaga naman siya at hindi kami nagugutom. Pero aaminin ko, parang nawawala na yung spark. At simula nang makita ko si Jonas na blooming at successful na, nag-iba na yung takbo ng isip ko. Hindi ko maalis sa isip ko si Jonas. Laging siya yung naiisip ko bago matulog. At siya rin ang unang pumapasok sa isip ko pag gising. Naiinis ako sa sarili ko kasi alam kong may relasyon ako. Pero mas iniisip ko yung posibilidad na makipagbalikan o makipaglapit kay Jonas kahit may girlfriend na siya ngayon. May boses sa utak ko na nagsasabi, Shara, wag, mali yan. Pero mas malakas yung boses na nagsasabing, baka may chance pa, baka may natira pang feeling si Jonas para sa'yo. Gusto ko nang hiwalayan yung boyfriend kong tricycle driver para lang makipagsapalaran kay Jonas. Oo, selfish. Oo, nakakahiya. Pero hindi ko mapigilan. Naiisip ko na lang kung aamin ako kay Jonas, ano kaya magiging reaksyon niya? Tatawanan lang ba ako at sasabihin, ngayon mo lang ko gusto? Dati deadma ka lang. At alam ko, deserve ko yon. Kasi totoo naman, noon wala akong pake. Pero ngayong may iba na siya at mas maayos na siya, saka ako nagkakandara pa. Kaya ngayon, tanong ko lang Pocoyo, lalaban pa ba ako para sa nararamdaman ko o mananahimik na lang habang pinapanood ko si Jonas sa piling ng iba? Nakakainis. Kasi ako yung babae na akala mo matatag at mataas ang pride. Pero ngayon, mukha na akong desperada. Ang natutunan ko lang, huwag mong baliwalain ang isang tao base lang sa kasalukuyan niyang estado sa buhay dahil ang tao ay pwedeng magbago, umasenso at maging mas maayos sa paglipas ng panahon. Kung hindi mo siya nagustuhan noon, huwag mo ring habulin ngayon, lalo na kung maiba na siyang mahal. Ang pagmamahal ay hindi dapat nakabatay sa itsura, pera o estado, kundi sa respeto, timing at tunay na damdamin. At higit sa lahat, huwag maging dahilan ng pagkasira ng ibang relasyon. Kung totoo at wasto ang nararamdaman, darating ang tamang panahon para dyan. Pero hindi habang may ibang taong masasaktan. Dahil sa pag-ibig, timing is everything. At kung huli ka na, tanggapin mo nang hindi lahat ng laban ay dapat mong pasukin.